Happy weekend po sa ating lahat, sa ating mga subscriber po na nandirito ho lagi. Marami pong salamat sa inyong mga suporta, sa inyong pagtiwala sa ating YouTube channel sa hang lugar diha sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Maadong adlaw ninyong tanan diha sa mga kaigsuunan, mga kaparyentihan, mga silingan, mga kaamiguhan, mga bulanan nga naglipat na pod o nibalhin na og mga lugar o pinayanan sa nagkalain-laing lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa. Tulad ko, isang OFW sa bansang Spain. Magandang araw po sa ating lahat ulit at sana maayos po ang inyong weekend ngayon. Ito kasi bukas linggo, siguro naman mapanood niyo ito ay linggo na rin. So sa amin dito Sabado pa lang ng mag alas 8 na ng hapon. So sa mga panood nito na linggo na, sa araw na ng linggo, happy Sunday sa inyong lahat. At tamang-tama to na ito yung gawan ko ng reaction, itong dalawang obispo, itong Elias Ayuban, itong bishop ng Cubao, at isa pang obispo, kardinal, itong si Virgilio David dito sa Caloocan. Ay dinipinsaan nila si Flavi, itong pare na nakatanggap ng maleta o sobre. Di ba na i-vlog ko rin ito nung nakaraan lang mga araw. Nung nakaraan lang, no? Siguro kailan lang? Lately lang talaga. So ako sabi ko nga para sa akin na wala na ako ng respeto sa mga ibang kardinal, ibang obispo kagaya nitong dalawa, itong si Bishop Ayuban na destino sa Cubao. At alam niyo ba kung saan to nanggaling? Ano ang probinsya nito ni Bishop Ayuban? Taga Bohol ho ito. Parehan na, taga Bohol. Unsay nahitabo Bishop nga injo man ning gidipindihan ning pare ninyo na si Flavi Villanueva na nakatanggap ng maleta at saka sobre. At tudo kayo dito dipinsa sa pare na to. Anong nangyari ba sa inyo? Bakit hindi ninyo to kayang imbestigahan? Hoy, CBCP. Ang CBCP dapat nito ang mag-imbestiga kung ano ba talagang totoo nito, kasi ang nangyari kasi nito, damay-damay ho kayo dito, yung matitino nadadamay dito kay Flavi Villanueva, na alam naman natin kung ano ang background ni Flavi Villanueva. Huwag na natin tawag itong pare, kay sobrang pala to talagang hudas talaga to. Ngayon, mamimihasa ang ibang pare nito kapag ganyan kayo, dalawa kayong mataas na posisyon sa pagka-pare sa Katoliko. Imaginin ba naman bishop kayo at saka cardinal, tapos dinidipindihan ninyo itong pare na itong si Flavi Villanueva. Bakit din ninyo to imbestigahan, CBCP at saka buong Katoliko, at dito na rin ipaabot ninyo sa Santo Papa itong nangyari nito, kasi alam naman natin kung ano ang background nito, na dati ho itong gumagamit, at mismo siya ang nagsabi nito, umamin na gumagamit ho talaga siya ng bawal na gamot noon, at malay natin ngayon gumagamit pa rin to ng bawal na gamot. Alam nyo, Katoliko, no? Hindi ko nilalahat dito ang mga Katoliko. Siguro ito si Flavi, kung na Iglesia ni Cristo ho ito, malamang ito dinispatsa na to ng Iglesia ni Cristo. Ayaw nila to madamay itong buong institusyon ng Iglesia ni Cristo, o kaya ang kanilang relihiyon, ang kanilang paninindigan na matiwasay ang kanilang organization. Pero itong Katoliko, believe na rin ako dito sa mga ibang mga matataas na mga opisyal, kagaya ng mga kardinal at saka mga obispo. Itong obispo nitong dalawa na to, ayan mga sinasabi nila. Ito si Ayuban muna, Bakit sobra kang react? Na mayroon pa tong sinabi siya dito na wala naman daw simbahan dyan sa Mindanao Avenue. Paano walang simbahan dyan sa Mindanao Avenue? Ang daming nagko-comment dyan na nilagay ang kanilang comment, mayroong simbahan dyan na Our Lady of, basta ULAP pag anuhin mo ang abbreviation, ULAP, Our Lady of di ko na sure kung ano yun, basta ilagay ko na lang yan kung ano yung simbahan ho dyan.
Ayan yung simbahan na yan, tinutukoy nila, yung ulap. So paano wala? Bakit ninyo i-deny yan? Bakit ninyo ginawang tawag nito, ang sinungaling pa tong nagbulgar dito sa pare na to? At bakit kayo affected Apektado kayo dito sa sinabi nitong kasama nitong 18 Marines. Bakit kayo sobra-sobra dito ang dipinsa ninyo dito kay Flavie Villanueva? Nawitikan ba mo ani? O naapod mo na tanggap nga malita o sobre? O ito rin yung kay ito rin kay Cardinal David. Tingnan nyo, basahin nyo yan. Nabasa ninyo yung sinasabi nito. So, ibig sabihin lang talaga, ginawa ninyong konsentidor kayong dalawang mga matataas na opisyal, obispo at saka cardinal, mga konsentidor kayo sa inyong kasamahan na-involve na sa mga sa hindi magandang gawain. Sige pa rin kayo. Ay, ano pa? Ang sabi nito ni itong si Virgilio David, Pablo Virgilio David ang buong pangalan nito. Ayan. Nasama pa niya si VP Sara. So, kung ayaw mo na magiging partisan talaga din, sa'yo na yan. Kaya lang, gayahin niyo naman to isang pare dyan sa Cebu o yung obispo dyan sa Cebu. Itong si Oy, Alberto Oy, Abit Oy. Gayahin nyo yan. Ang galing ng mensahe ni Bishop Oy. Tapos itong si Father Obot, gayahin ninyo yan. Flavie, gayahin mo to. Kasi ikaw, hindi ko naman alam na ang inyong pagka-obispo at sa pagka-cardinal, tinatago ninyo ang mga kamalian sa inyong kapwa pare. Di nyo ba alam na ang Katoliko ngayon, noong sumabog itong sinasabi nitong mga 18 Marines, ang baba na ng tingin sa mga tao sa Katoliko? O pwera na lang talaga sa mga matitino. Pero masyadong naapektuhan ang Katoliko dito. Bakit ba ang mga malalaking pinuno dito sa Pilipinas, itong CBCP, bakit hindi sila masyadong umiimik dito? Ang problema lang talaga sa Katoliko kasi ang nila dito ay hati-hati ang kanilang mga opinion. Watak-watak talaga tong mga Katoliko. Hindi kagaya sa Iglesia ni Cristo na buo ba? Pagka yung leader nila magsalita na ito'y gagawin natin, sinusunod sa mga miyembro. Sinusunod doon sa mga kanilang mga yung nagdadala ng mga kagaya ng mga simbahan kung saan-saan mga probinsya. Sinusunod sila Di kaya sa mga Katoliko na mga ilan-ilan dyan, ang dami na dyan na bikil ba, ayaw nila sa pamamalakad na okay. Di naman, although hindi nga naman lahat, kasi may nabanggit naman akong mga obispo at saka pare din na okay naman din ang kanilang pakikitungo sa bansa, na kung sino yung matino na palagay nila, sinasabi naman. Pero itong mga to, lalo to si Virgilio David, lantara na ayaw niya kay VP Sara, tapos itong si Ayuban na taga Bohol pa naman, wawa ko nimo sir, uwaw kaso ko nimo nga imong gibuhat ning gidipinsahan nimo ning adik nga pare. Sus, Ginoo ko, ug mao ni magdaghan padre ang simbahan nga Katoliko, ang manimba na siguro katulad na lang din ito ni Father Flavie. Hindi na yung magsisimba talaga na humihingi ng grasya, humihingi ng makakadisgrasya pa. Imagine mo yung mga pare na yan, mga obispo at saka mga cardinal na ganyan, didipinsaan mo yung pare na yan na alam mo may mga ginawang hindi maganda. Bakit di nyo yan petisyonan? Tanggalin ninyo yan o imbestigahan talaga ng malalim? Bakit umabot sa ganito? To pare ka, bakit umabot sa ganitong pagka-istorya tong tumatanggap ka? So, tapos ang iba nito nagagalit.
galit sila kasi nga daw kasinungalingan. Kasinungalingan ba yan? Ang sinasabi ng mga 18 Marines, ibig sabihin kayo mga pare, kayo mismo ang lumabag din sa 10 Commandments na bawal magsinungaling. Adyaw mo pamutbot, adyaw mo pamakak, pero kayo kamo ra di iPod na makak, kayo mismo nagsisinungaling. Mismo mga pare at mga obispo at mga kardinal lumabag din pala sa 10 Commandment. Hindi pala kayo totoong alagad ng Diyos eh. Sino inaalaga, kanino kayo nag-alagad? Dito sa mga mga miyembro ng mga demonyeto, miyembro nito ni Bongbong Marcos na sobrang kurap. Hindi kayo naawa sa mga tao ngayon? Hindi kayo nagsalita dito sa mga flood control? Hindi niyo yan hindi niyo yan pinapansin yung mga flood control. Yan pa rin ang niyo, politika ang niyo, nakikisawsaw kayo sa politika. Tapos itong pare na to na dapat imbestigahan nga yan, inyo pang sinisave nyo pa yan, sinasalbar ninyo. Baka yung pinagagawa na nito hindi na nagpapare to ha. Iba na yung takbo ng utak nitong pare na to. Kung marunong kayo tumingin sa nangyari sa Pilipinas ngayon, na kayo dyan ang nagpapahirap lalo, kayo mga nasa simbahan, bakit ayaw nyong imbestigahan itong pare na to na grabe na kaswail ba? May nakita kong video yan na itong pare na to si Flavi, rider lang, nagkasagutan, ay hindi siya nakaimik sa rider. Yan, slide lang natin yung video na yan. Ayan yung sinabi ng rider. Tayo ba mag-uusap o bukas ka sa pag-usap? Papahayag lang po ako ng Papahayag din sila. Diba? Respeto ko po yun. Respeto. Kasi Kasi po ang tahimik po ng mga dilawan pagdating sa Sino dilawan tol? Bilyon. Hindi, walang dilawan, hindi ako dilawan ha. Hindi, kayo po, sa panig nyo po. Ang tahimik nyo po sa bilyon-bilyong ninakaw ng gobyernong ito. Tapos si Sara po, hindi pa napapatunayan na 125 billion sa confidential fund na ipapaliwanag naman po. Tapos yun ang inaano nyo. Napaka-hypocrite. Napaka-hypocrite nyo po. Para pagtagutan hindi siya umarap. Sabihin mo umarap siya, hindi yung ganyan. Di ba? Sa kay BBM dahil sa mga ninakaw nila, sa mga human rights na ginawa ng tatay niya. Tapos ngayon, kinakampihan nyo na si BBM. Napaka wala kayong moral na dapat ipaglaban kasi dapat kung galit kayo kay Sara na nagdakaw siya ng 125 billion na binibintang nyo, dapat galit din kayo sa gobyernong ito. Harap-harapan po, ninanakawan tayo. Malinaw po yung flood control na ninakaw ng gobyernong ito. Nagsimula ang flood control sir nung panahon ni Duterte, tama? Ito po, Nagsimula ang flood control nung nagsalita panahon ni na po si Duterte. Saldi ko, si Romualdez, ayan na po. Napakatanga na pong ng mga Pilipino kung maniniwala tayo sa gobyernong ito. Ayan na po, nagsasalita na si Saldi ko, pinipigilan nilang umuwi. Si Romualdez, ayan na po, kasi iniipit siya kaya wala pong ito po ang habulin natin. Ano po? Galit na galit ng ibang mga tao dyan sa rider na yan, pero nagsabing totoo ang rider. Ito nga yung kasi at tinitingnan nyo kasi ngayon kay VP Sara na atraso na ilang milyon, pero itong mga flood control ang nangyari ngayon, bilyon-bilyon yung pera niyan at involved ang presidente dyan. At hindi ko talaga maiwasan na magtanong din sa sarili ko na kayo mismo nakatanggap talaga, kayo mga obispo at saka mga kardinal talaga, iba dyan nakatanggap, bakit hindi kayo makapagsalita? Ang pa rin ninyo, ang balik ninyo mga sinasabi ninyo, itong si VP Sara pa rin ang may kasalanan sa nangyari. Ano nangyari nitong ito nangyari ngayon sa kay Bongbong Marcos? Garapalan na Kapag garapalan ang presidente, mula doon sa mga organisasyon na iba, doon kayo pumapanig. So kayo na rin mga simbahang ibang mga kasapi sa Katoliko, garapalan pala kayo.
Kawalang hiya ninyo talaga, obispo kayo, kardinal kayo. Walang hiya talaga kayo, hudas din pala kayo sa taong bayan. Pweh!